What's up guys? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. So in this video, wala tayong ibang motor na iba-vlog kundi ang ating Honda Click. Dahil 2025 nga, napagpasyahan natin guys na baguhin naman yung look niya at ito nga yung Indo concept. So in this video, pag-uusapan natin kung ano yung mga accessories na binago kay Honda Click at magkano ba ang mga presyo nito. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan ng motor na to. Let's go! So ito na nga guys yung ating 2025 Honda Click version 3 Indo concept. So dito na muna tayo mag-umpisa guys sa harapan kung ano ba yung mga accessories na in-upgrade ko dito sa ating motor. So first is itong cover sa kanyang, dito banda sa kanyang handlebar. Kung mapapansin nyo guys, yung stock na kulay nito is gray pero in-upgrade natin ng carbon. So glossy carbon to guys. Yung presyo nito, ayan nasa screen. Kung interested kayo nito, kung gusto nyo magpalit ng cover dito sa kanyang bandang handlebar, may available nito guys. So ayan yung presyo niya. And then next is itong kanyang cover dito sa kanyang M-shape design na fairings. Actually guys, ito hindi ko na tinanggal yung cover dito. Dinikit ko lang kasi meron siyang available na 3M na sticker if ever bibilhin nyo to. Separate yung pagbili ko nito at saka separate din yung presyo ng pagbili ko nito at saka itong banda sa headlight. Ayan. Tapos meron din dito banda sa taillight. Pakita ko sa inyo. Ayan. Next, dito naman tayo sa side mirror. Kung natatandaan nyo guys, yung side mirror natin is Street King side mirror before na matte black. This time, since gusto ko ng carbon, ayan, binilhan natin siya ng carbon na side mirror. So, kung interested din kayo dito, yung presyo, ilalagay ko na lang din sa screen. So, naka blue lens tayo guys. Bakit blue lens yung pinili natin? Kasi nga, pag blue lens, pagkagabi, alam nyo naman pag may mga nakasabayan tayo masilaw sa mata yung kanilang headlight. Pero pag naka blue lens ka, hindi na ganun masyado kasilaw yung mga headlight nila. And sa mga nagtatanong, LTO legal ba tong side mirror na to? As long as 4 fingers siya guys. Ayan. So sobra pa nga siya ng 4 fingers. LTO legal po siya. So hindi po kayo mahuhuli nito. Ayan. Pero kung yung side mirror nyo, mga ganito lang kaliit, so, magpalit na po kayo ng side mirror kasi hindi po siya pwede, no? So, ayan po yung standard niya, 4 fingers. Pero I think 5 fingers kasya dito. Ayan. Kasya yung 5 fingers ko, guys. So, ayan. Legal po to sa LTO. Next, dito naman tayo sa kanyang sticker. Ayan. So, meron siyang sticker dito guys na Japanese. So, napag-isipan ko na lagyan ng sticker dito kasi napakaangas ka ng sticker na to. Ang tawag nito is Hunter Speed pero hindi ko alam kung ano yung pagbasa sa Japanese, no? So, sa English, Hunter Speed. Ayan. So, next, dito naman tayo guys sa bandang baba. So, since nasa headlight na tayo banda, no? Dito tayo banda guys sa kanyang, ayan,
Ayan, mini driving light. So yung gamit natin mini driving light guys is Firefly version 2. So nagustuhan ko tong mini driving light na to guys kasi napakaliwanag ng buga nito, lalong-lalo na sa gabi. And sa 1 year kong paggamit nito, i-review ko na lang din. Hanggang ngayon hindi pa binibigyan ng sakit ng ulo, hindi ko pa to napapalitan. Kung ano yung ni-review ko before sa aking Honda Click, ganun pa rin. Ito pa rin yung headlight na gamit ko. Firefly version 2. So bagay na bagay to sa kahit anong klase ng motor guys kasi nga ito ay universal. Next, dito tayo sa front fender. Wala naman akong binago dito. Wala din akong tinanggal. Pati itong sticker, hindi ko tinanggal. Itong combi brake. So, ayan lang. Yan lang. Ganun lang kasimple yung design niya dito sa front. Tapos, dito tayo sa gulong. So, hindi na po ito yung stock tire ni Honda Click, guys. Ito po ay Panther tire, no? Na made sa Thailand. So, bakit ito yung gulong na napag-isipan kong bilhin? So, kung mapapansin nyo, guys, pagdating sa spike niya, ayan, para siya naka semi black tire pero hindi siya naka semi black tire, no, ang gulong. So, ang nagustuhan ko kasi dito guys, pwede siya sa two roads condition, pwede siya sa off-road at saka pwede din siya sa sementadong kalsada. Kasi nga kung mapapansin nyo, ayan, ito, ang tawag nito is the Flash Panther tire. Ayan, parang kidlat kasi yung design niya. And hindi siya dulasin guys sa two roads condition kasi merong ibang gulong na madulas pag rough road or madulas pagka samentado. Pero ito, napakaganda po ng tire na to guys. Panther tire. So, ilalagay ko na lang po yung link ng mga accessories na nabanggit ko sa, ayan, description box or sa comment section. So, this one guys, nung in-upgrade ko to, same size lang din ng stock, which is 90 by 80 by 14 Panther tire. Next, sa mga nagtatanong, ayan, marami nakikurious dito sa ating mugs. No? Itong mugs na to guys is hindi ko binili. Regalo to sa akin ng isa sa mga kaibigan ko na part ng Team LG, which is itong sumisikat ngayon na Boom Boom X, no, or Boom Boom Rangset yung tawag nila dito. CNC to guys, pure alloy. Ayan. So this one guys is yung presyo nito, ilalagay ko na lang din sa screen, no, kasi hindi ako sure kung magkano na to ngayon, pero niregalo niya to last December. So pag once magpalit ka ng Boom Boom na mugs, hindi na pwede yung stock na disc brake. Hindi na siya pwede guys. Dapat bumili ka din ng bagong disc brake. So nung pinalitan to ng mugs, pinalitan din ng bagong disc brake. Ayan. So stock pa rin yung ating piston path brake caliper sa front. Ayan guys. Tapos ito, so brake hose holder to guys. Mura lang naman to. I think na nasa mga 70 pesos. Kung interested din kayo nito guys, maliit na accessories pero ayan, talagang attractive sa personal. Ayan, highly recommend this one. This one guys, meron pang ibang available color like ayan, silver, blue, red, yellow, or gold. Ayan, lalagay ko na lang din yung presyo sa screen at saka yung link sa description box if ever interested kayo. This one guys is universal din. So pwede sa kahit anong klase ng motor. Next, ayan, dito na tayo sa side. So sa side, ito yung looks niya sa side guys. Yan yung itsura niya sa side. At kung mapapansin nyo, yung kanyang bagong decals. Ayan. So, ito yung decals na pinalit ko doon sa stock na decals ni Honda Click, which is yung yellow-green. Pero pinalitan natin yung yellow-green ng black. This time naman guys is itong Mandela na, ayan, decals. So, ito yung naisip kong decals dito kay Click guys para maging unique yung itsura niya. Kasi bibihira lang yung nakita kong Click na may ganitong decals. Meron ako nakikita yung parang Hayabusa. Pero since gusto kong maging unique yung itsura ng Click ko, eto yung Mandela yung napag-isipan ko. Usually makikita mo to guys sa mga Arab countries na parang hinehena yung kanilang kamay ng Mandela na design. Ayan. So ayan guys, yung itsura niya. Ayan. So pakita ko sa inyo. Ito yung Mandela design dito sa side front. At sa kabila naman, ayan. So kung mapapansin nyo guys, wala talaga tayong ibang kulay na nilagay dito kundi gray, black, ayan, carbon, silver, dahil ayaw nga natin ng masyadong maraming kulay. Kasi for me, mas plain tingnan, mas malinis, no? So ito lang yung decals.
Yeah. Actually, meron pang decals na Mandela guys na pwede ilagay dito. Pero hindi ko siya nilagay kasi nga parang masyado ng maraming decals. So, parang masakit na sa mata. Kaya, ang napag-isipan ko lang is ito lang yung ilagay at saka ito. So, dito naman tayo sa baba. So, ito yung footboard cover niya, which is rubber matting. Click. Kung interested din kayo nito, ayan. Ilalagay ko din yung link sa description box. Yung price nito guys, nandyan. Ayan. So, kasama ng decals na to nga pala guys is itong sticker na to. Rule number 1, never touch my motorcycle. Actually, marami silang mga freebies na sticker. Hindi ko lang talaga nilagay lahat kasi nga colorful. Ayan. So, balik muna tayo dito sa dashboard. Dito tayo sa dashboard guys. Ano yung mga accessories na nilagay ko dito. So, dito guys, sa grip, dito, is binilhan ko ng RCB. Actually, mura lang to eh. Tingnan nyo naman nangyari guys. Pero papalitan ko to. Pero kung interested din kayo nito guys, yung price, ayan. So, papalitan ko to pag luma-luma na. For now, ito na muna yung ginagamit ko. So, ayan guys, yung itsura niya sa kabila. Ayan. Pero astig green naman. Dahil na-complement niya yung gusto kong kulay. Tapos, sa switch, ayan, kung ayaw nyo ng maraming switch sa motor ninyo at gusto nyo ng isahang switch, ito yung nire-recommend ko. Itong domino tie switch. Pakita ko sa inyo Ayan. So, itong si domino tie switch, marami siyang option. So, ito yung bukasan ng ilaw. No, pagkagabi at malabo yung mata nyo, hindi nyo alam kung nasaan yung high beam, low beam, pwede nyo yan i-on. Automatic mag-on yung dalawang switch. Tapos, ito yung sa horn. Off. Pag naka-off yan, isang horn lang yung gagana. Tapos, pag naka-on yan, syempre sabay yung dalawang horn. Yung stock horn at saka yung PIA auto horn na in-upgrade natin dito kay Honda Click. Check natin. O, diba? Ito yung PIA auto horn. Tapos, ang kinaganda dito guys, pinagsabay ko yung PIA auto horn at saka yung mini driving light. So, habang nag-horn ako, para di siyang nagpa-flash, no? Or nagpa-pass light. Tapos, dito naman, so, this one is low beam to, at saka ito yung high beam, no? So, pero before that, kailangan naka-on to. Pwede mo kasi patayin yung mini driving light mo pag hindi gabi. Yan, pwede mo ding i-on pagka gabi na. So, in that way, mas makakatipid ka sa baterya. So, naka-on siya, no? Ito yung low beam. Pakita ko sa inyo. So, low beam guys is yellow. High beam, low beam, high beam. So, ito yung purpose ko guys kung bakit itong domino tie switch yung binili ko para lahat ng switch is nandito na. Ayaw kasi ng maraming masyadong switch para mas malinis tingnan yung dashboard ko. Next, ang kinaganda din dito sa switch na to guys, magkakaroon ka ng hazard kung gusto mong i-upgrade ito ng may hazard kagaya ng ADB at saka PCX. Ayan. Pwede mo ding off kung ayaw mo. Tapos yung turn signal, ayan. Ayan. Sa 1 year kung paggamit nitong domino tie switch, hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo. Ayan. Next is itong cellphone holder. Ayan, MotoWolf. So, kung gusto nyo, mayroon kayong cellphone holder guys, highly recommend this MotoWolf kasi napaka-durable ng cellphone holder na to. 1 year ko na din gamit. So far, hindi pa rin naman siya nasisira. Ayan. Tapos, syempre, dalawang front pocket ni Honda Click. Ayan. So, dito na muna tayo sa mga accessories guys, ano? So, next is itong Kino Camel back seat. So, bakit Kino Camel back seat? Kasi nga guys, since palagi tayong, ayan, umaalis, no? Bumabiyahe, ito yung napag-isipan kong bilhin para mas comfy ako habang nagra-ride, no? Habang naglo-long ride. Kasi nga meron siyang sandiganan dito. Kagaya ng tulad ng mga upgraded na seat nila, NMAX, 'di ba? Meron silang camel back seat. So, si Click meron din. So, ayan guys, at kung mapapansin nyo, naka-carbon din yan guys. Ayan o. Ayan. Kino Camel back seat guys, napaka-durable. 1 year ko na din to ginagamit and so far parang mukhang bago pa rin. Knowing na araw-araw kong ginagamit itong acting Honda Click. Nice. Ayan, malambot. Generous din yung seat cushion. No? Tapos, next, dito tayo sa baba. Ayan, sa mga nagtatanong ano ba yung gamit nating radiator cover? Well, this one guys is alloy to na radiator cover. At ang nagustuhan ko dito yung design niya. O, diba? Napaganda. Nag-complement ito dito sa ating boom boom na mags. Ayan, guys. Next is itong ating
Ayan, heat guard cover. So kung mapapansin nyo guys, naka-carbon. At saka hindi siya yung tipo ng heat guard cover na nalulusaw pag umiinit yung tambucho. So ayan, presyo nito guys. Ilalagay ko na lang din sa screen. Maging yung presyo nito. Ayan. Nice. Next is itong kanyang tire hugger. So dati yung tire hugger natin guys is naka matte black plain design, pero this one is may design na siya, no, and naka carbon din. Ayan, o di ba? Napaka plain, napakaganda tingnan. Ewan ko lang doon sa iba kasi for me, favorite color ko talaga yung gray since then, and ito talaga yung gusto ko, gray, black, white. Alin man dyan. Tapos syempre itong carbon since malapit-lapit yung kulay nila, no? And ayan. So, dito na tayo dumako sa likod. Again, Panther tire pa rin yung ginamit ko dito. Naka Boom Boom X din yung likod. Pure alloy. And, if I were you guys, if ever bibili kayo nito, masyadong matalim sa kamay. Kasi nung nilinisan ko to guys, ang dami kong sugat sa kamay ko. Matalim to pag once na hinawakan nyo, napakatilim. At saka ito, talagang talim nito, pati nito. Nasugatan na ako dito once, sugatan na din ako nito. Kaya careful kayo kasi napakatalim nitong mga parang spike ng Boom Boom na to. So anyway guys, marami silang available na design sa Boom Boom. Depende na lang sa inyo guys kung alin yung gusto nyo, yung star design ba or yung kagaya nito. So yung link ilalagay ko na lang din sa description box. Next, kung mapapansin nyo guys, iba na din yung ating cover dito. Ayan. Made in Thailand din to. Durable din to guys, napakakapal ng rubber at ito yung nagustuhan ko dito sa cover na to. Ayan o. Para hindi makapasok yung putik if ever dadaan kayo sa putik-putik na lugar. So next is ayan, syempre ito. Kasama ito guys doon sa fairings na nasa front. Ayan. So, ayan, na-explain ko din kanina. Tapos yung pang cover dito sa turn signal light dito sa likod ni Honda Click ito. So, kung ayaw nyo mabali yung turn signal light ni Click nyo, ayan, bili kayo nito guys. No, napakadali lang naman ito i-install, wala kayong ibang tatanggalin. Kundi yung bolt, tapos sa kanyo isasaksak doon sa ilalim. Ayan. O, diba? Next is, dito tayo sa likod. So, sa bracket naman guys, kung interested din kayo dito sa bracket na to at gusto nyo maglagay ng top box, so, yung presyo nito guys, ilalagay ko na lang din sa screen. Tinanggal ko yung top box guys para makita nyo yung full beauty ni Click natin, no? So, kung interested din kayo ng top box, ilalagay ko din yung link kung anong top box yung gamit natin. Ayan. Of course, dito na tayo. Sa shock. Sa shock na ginamit natin kay Honda Click, tinanggal na natin yung stock at ang ginamit natin is itong Race Power shock. So, bakit Race Power? Kasi nga napakaganda ng review nito guys, and I myself, I can say na napakasulit ng shock na to. And adjustable po ito. Ito, adjustable po siya. Pakita ko sa inyo, no? Adjustable guys, kung gusto nyo palambutin at kung gusto nyo namang patigasin. So, I think ito yung pampalambot, tapos ito yung pampatigas. Ayan, plus at saka minus. Tapos dito, adjustable din to guys. Pero meron ding available na Race Power sa Click 125 na mayroong baso. Pero medyo mahal lang yun. And for me, ito muna yung binili natin kasi tinry muna natin yung kalidad. And if ever masira ito, pagdating ng panahon, upgrade tayo ng may baso. Kasi yung downside ng may baso guys, kailangan nilang tabasin dito, which is ayaw kong matabas to dito guys kasi sayang naman yung fairings, diba? Ayan, pero depende, pagdating ng panahon, malay natin maka-upgrade tayo, no? Ayan, next, dito naman. Wala akong in-upgrade dito guys, wala pa akong ina-upgrade dito, pero soon, i-upgrade ko to, yung may beloscope, pero hindi na muna ngayon. Ito na muna, yung decals, Mandela decals. Dito, wala tayong in-upgrade dito. Etong side stand. So, this one guys is CNC alloy side stand. Ayan. Ayan. So, ayan guys, mura lang din to kung interested kayo dito. Ito yung price. So, pandagdag angas din to kay Honda Click natin. Ayan. So, for now guys, yung pa lang yung na-upgrade natin dito sa ating Honda Click version 3 2025 Indo concept. Ayan. So, ayan guys. Kung meron kayong questions regarding dito sa ating bagong Honda Click,
na upgrade, comment nyo na lang sa baba, at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang din sa baba. Again, ilalagay na lang din po natin yung link kung saan po natin nabili yung mga accessories nito if ever interested kayo, ano? So kung interested nga po pala kayo sa mga accessories na nilagay ko kay Honda Click, yung link ay ilalagay ko na lamang po sa description box at saka sa comment section para alam nyo din kung saan ko binili yung mga accessories ng motor na to. Kaya naman kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And please also follow my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!